Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko Sanjuanenyo, ganun din po sa lahat ng ating taga-subaybay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa o naksa. Kita mo, marami rin tayong followers from other parts of the Philippines at marami po sa kanila ay ating nakilala sa ating pag-ikot sa iba't ibang lalawigan at tungsod at bayan sa bansang Pilipinas. So isang magandang tanghali po sa inyo lahat at ako po ay excited sa ating kwentuhan sa araw na ito at napakarami nating pwedeng pag-usapan. At uunahin ko na po ang ating naging pagdalaw sa lalawigan ng Bulacan. No? Unahin ko na po yung Bulacan sapagkat ito po ay naging activity natin noong sa araw specific po sa Malolos, Bulacan. Tayo po ay naimbitahan ni Mayor Christian Natividad sa 127th anniversary po ng Republika Filipina. Alam niyo po ba na ang first Philippine Republic ay dito po nagsimula sa Malolos, Bulacan. And for the first time in my life ay nakita ko po ang Baraswain Church kung saan nga po nagsimula ang ating first Congress. Ito yung Malolos Congress na nagbuo po ng ating pong unang constitution. So ito po talaga ay very historic na lugar at madalas lang natin napapag-aralan sa paaralan. At again, in my 48 years of existence, first time ko lang po siyang nadalaw. At very historical place po ito, lalong-lalo na ito nga po ay bahagi po ng ating kasaysayan. So meron din po silang isang museum doon na pinapatakbo mismo ng National Historical Commission of the Philippines at ito po ay ating nadalaw. So that is Mayor Christian Natividad, of course, the Mayor of Malolos. Inikot po tayo after the program. No? So medyo nag-fast forward na ako. Pinag-uusapan na natin yung after the program. Sige, unahin na po natin. No? So ito po, inikot po tayo sa kanilang napakagandang museo. Kasama po ng pinaka-curator ng museum at ayan po, no? Ang dami ho nating natutunan and a lot of what I've learned basically, no? Ito talaga ang nag-mold sa ating Republika ng Pilipinas sapagkat ito nga ang unang-unang Republika ng ating bansa at ito ay pinagmulan po ng nararanasan po nating mga gobyerno po ngayon. Okay, so thank you very much to Mayor Christian Natividad for that. Of course, yan, Museo ng Republika ng 1899. Can you imagine? Napakatagal na po. At napakamakasaysayan lugar po ang Baraswain Church sa Malolos, Bulacan. So tayo po ay nagpapasalamat siyempre kay Gobernador Daniel Fernando ng lalawigan ng Bulacan. Tayo po ay nambitahan to be the guest of honor and speaker. Ang nag-invite po sa atin ay si Mayor Christian Natividad. Ngunit ang governor po ng Bulacan ay si Governor Daniel Fernando. So yan po, si Gov. Kita nyo, ang ganda ng ngiti ko dyan. No? Meron tayong mga kinakawayan na mga mamamayan po ng Bulacan, mga Bulakenyo na talaga pong napakainit po ng pagtanggap sa atin. So katabi po ni Governor ay si Vice Governor Alex Castro. Yan, si Vice Gov. No? So tayo po ay tinanggap po ng napakainit ng Provincial Government of Bulacan, the City Government of Malolos, our fellow workers in government at ganun po mga minamahal natin Bulakenyo. At just to share with you, ang aking pong lola na si Amparo Bayan ay nagmula po sa Bulacan. In fact, from Kalumpit, Bulacan. So nung nakwento ko nga kay Gov Daniel ito, sabi niya, ikaw ay isang Bulakenyo din. And yes, totoo naman po. No? The Bayans are from Kalumpit, Bulacan. At pagdalaw ko nga sa aking ama this week, no, magpapakwento ko na mas malalim tungkol sa Bayan family. Ako po kasi talaga, no, buong buhay ko, dito po ako sa San Juan lumaki. Dito ako pinanganak. Dito ako nagkaroon ng pag-iisip at ito, tumangkad ng 6'5". Dito na ho yan lahat naganap sa San Juan. But of course, yung aking lola sa father's side, no, si Lola Paying, siya po ay si Amparo Bayan Zamora. Yan po ang nanay ni Congressman Noni Zamora. Si Congressman Noni Zamora naman po ay Ronaldo Bayan Zamora. And the Bayans are from
Kalumpit, Bulacan. So sana po minsan makadalaw po ako sa Kalumpit. In fact, marami naman sa mga relatives po natin na who are involved in the office of Kong Ronnie. In fact, who are involved and who were involved nung siya po ay naglilingkod pa bilang congressman, marami sa kanila ay mga family members, of course, from Kalumpit, Bulacan. So, see you all soon, Bulacan. At muli ako ay nagpapasalamat sa inyo ng napakainit na pagtanggap. It was truly an honor to be your guest of honor. Kinakwento ni Mayor Christian ang mga naimbitahan po rito, mga presidente ng Pilipinas, vice-presidente ng Pilipinas, ang mga matataas na opisyal. Kaya sabi ko, nako, sino ba naman ako? Ako ay isang mayor lamang at kumpara sa mga presidente at vice-presidente, sino ba naman ako? Ngunit tayo po ay binigyan ng pagkakataon na maging panuhing pandangal. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat. So, thank you very much. It's truly an honor and I hope to see you all again soon. Okay, so right after that naman, tayo po ay pumunta sa lalawigan ng Iloilo. Yan, so mga palangga, tama ba yun? Mga palangga na Ilonggo. I hope I'm saying it correctly. Maraming salamat din, Naku, grabe. Sa inyo pong napakainit na pagtanggap, Kung makita nyo ang aking videos, yan, Facebook Live, nako. Sa totoo lang, napakarami yung nagpa-picture, nagpa-selfie, marami yung nakipagkwentuhan, bumati. They're very, very nice. All of you are so warm and hospitable. Marami ho talaga from Panay Island. Pero marami rin po talagang nanggaling sa ibang lugar. In fact, marami ho from Cavite, sa totoo lang. At least 10 were from Cavite, yung mga nakakausap ko. Kasi kadalasan tinatanong ko, saan po kayo nakatira? Dito ho ba kayo sa Iloilo? So, marami sa kanila ay from Cavite. Marami rin po ay from the US, mga kapwa nating Pilipino na lumipad pa from the US to visit and enjoy the Dinagyang Festival. So, yan po, tuloy-tuloy po. Para ako si Mickey Mouse sa Disneyland. Nakakapagod pala yung trabaho ni Mickey Mouse sa Disneyland. Kaya kailangan every time medyo papahinga muna si Mickey Mouse. Tayo, ang naging pahinga natin ay yung Roberto's Siopaw. Yan, nako, sarap. Napakasarap po ng Roberto Siopaw at nasubukan natin siya. Tsaka yung Kamsuki. So ito po ay mga restaurants na sikat po dito po sa Iloilo City. Yan po, sila ate, nagpapapicture, mga sila nanay, sila tatay, sila ate, sila kuya, mga bata po, non-stop, honestly. I was very surprised, sa totoo lang, with all honesty and with all humility. I was very, very surprised and I'm so thankful kasi kilala nila ako. Mayor Francis Zamora ng San Juan. Mayor, picture kami. Non-stop po talaga, sa totoo lang. So, what an amazing experience. Yan po ang tinatawag na Kalye Real. Yung isa sa kanilang mga sikat na kalye talaga. At kita nyo, punong-puno po ang mga kalye po nila during the Dinagyang Festival. In fact, itong panahong to, tapos na po yung naging performances ng mga tribes. So, meron kasi silang naging competition ng umaga. At grabe po yung mga performances po nila. Yung production itself, they involve hundreds of people. Per production, hundreds and hundreds of people po involved. And after that, ito po, nagkakaroon silang tinatawag na sadsad. Ito po yung merrymaking na tinatawag po nila. Kung saan yan, everyone is in the streets, maraming pagkain, maraming paninda, lahat masaya. Tapos yung mga nag-perform during the day, yan, umiikot po sila. So yan, nandiyan po tayo, nakiisa sa kanilang lahat in the streets of Iloilo. And I'm really, really very thankful for the warm welcome. Napakainit po talaga ng pagtanggap po ng mga minamahal nating Ilonggo. So maraming salamat po sa inyo. Tayo po ilubos nagpapasalamat kay Governor Toto Defensor. Siya po ang gobernador ng lalawigan ng Iloilo at muli tinanggap po tayo ng napakainit. Nakasabay niya po si Kong Ronnie Zamora sa Kongreso. Nakakatuwa sapagkat si Kong Ronnie po 10 terms in Congress from 1978 up to 2022 to
tumitigil lang po siya kapag na-term limit na siya ng 9 years, babalik at muli na namang magda 9 years at titigil dahil na-term limit, babalik, no? And then the cycle goes on and on. And in the end, nakapagtapos po siya ng 10 termino sa Kongreso, kung kaya't napakarami ho niyang nakasabay. Hindi lang si Gov Toto ang nakasabay niya, nung Congressman si Gov Toto, pati po ang ama ni Gov Toto ay nakasabay din po ni Congressman Ronnie Zamora. So, nakakatuwa po na because kaming mga next generation, kami naman po nagtutulungan ngayon. No? Yung aming mga ama ay retired na po. No? Ngunit kami namang mga anak po ang nagpapatuloy ng magandang samahan. So, ganap na nating kapatid ang lalawigan ng Iloilo. So, sa lahat po ng mga Ilonggo, tayo po ay magkapatid na at tayo lubos at papasalamat sa karangalang ito. At hindi lamang po ang lalawigan ng Iloilo ang ating kapatid, pati po ang lungsod ng Iloilo headed by Mayor Raisa Treñas. Yan po, no? That's Mayor Raisa. Anak po siya ni Mayor Jerry Treñas. Nakasabay ko po sa Ligo Cities of the Philippines last term. Siya po ang dating mayor ng Iloilo at ngayon po ay si Mayor Raisa na. And of course, kilala niyo po si Raymond Ganzon, ang ating mataalik na taga-suporta. Ang katabi po ni Mayor Raisa ay si Councilor Ganzon, pamangkin ni Raymond Ganzon. At tingnan nyo, medyo hawig na hawig po sila. Hindi pala medyo, hawig na hawig po sila. No? Magkamukha talaga. At the Ganzons are from Iloilo, of course. So yan po, mga city councilors, nandun po sa likod. Si Councilor Ervic Vihandre, kasama ko po during the sisterhood signing, pati po si Councilor Paul Artadi. Sa mga nagtatanong po, si Councilor Paul Artadi is part of the League of Cities of the Philippines. Isa po siya sa ating mga kinuha upang tumulong po sa LCP, lalong-lalo na pagdating sa communications and networking. So, para ho sa mga nagtatanong, kasi may mga nagtatanong, bakit daw kasama ko si Consel Paul Artadi? He is part of the League of Cities of the Philippines, and our undertaking here in Iloilo is basically a combination of San Juan and LCP functions. Okay? Dahil ang Iloilo po ay isang member city ng League of Cities of the Philippines at tayo nga po ay nagsagawa ng isang sisterhood agreement. At the same time, as President of the League of Cities of the Philippines, tayo po ay dumalaw sa ating member city, which is Iloilo, of course, to also ask them regarding their issues and concerns na pwede nating silang matulungan. No? Yan po ay bahagi po ng aking tungkulin. At binanggit ko na rin nga po kay Mayor Raisa ang ating LGSF, o yung Local Government Support Fund, pati po ang ating Classroom Building Acceleration Program. So yan, ang daming trabaho ni Mayor Francis Zamora. Kung meron man kulang sa buhay ko, hulaan niyo kung ano yan. Kulang sa tulog. Pero okay lang kasi I push my body, I push my mind really to really take it to the limit. Yan talaga ang motto ko sa buhay. Push yourself to the limit. Diba? Hanggat kaya, sige, go lang ng go. Okay, so yan po, no? Ito naman ang ating pagpirma ng kasunduan with Governor Toto. Yan po ay nasa loob ng provincial capital of Iloilo. Yan, kasama natin si Consel James Yap, Consel Ervic Vihandre, and Consel Paul Artadi. And of course, our staff from the Mayor's Office at from the Tourism Department. So again, to all our dear Ilonggos, sa mga minamahal ko Ilonggo, mga kapatid po natin na bago, ako'y bumabati po sa inyo at magkita-kita po tayo sa ating susunod na pagdalaw dyan po sa lalawigan at tungsod ng Iloilo. And a special shout out to Mr. Francis Chu, the first gentleman of Iloilo City. Napakabait po niya, sa totoo lang. So warm, so hospitable, so gracious, at sinamahan po kami sa aming pag-ikot. So within the day, hopefully, ma-post ko na po yung ating mga pictures, na-post ko na yung ating Facebook Live links, pero marami ho tayo mga photos at additional videos na ipopost pa soon. So ito po, mga kaibigan natin sa media, nag-interview sa atin, tinanong po ang ating naging karanasan dito po sa Dinagyang Festival. So, meron silang tinatawag na Freedom Grandstand. Yan po, yan ang kanilang grandstand.
At ang ganda ho ng backdrop niya kasi meron talaga malaking body of water. No? So I'm not sure kung nakita ho dito sa videos, but I was also able to speak with Senator Bam Aquino and Senator Risa Ontiveros sapagkat sila po ay mga bisita rin po during the Dinagyang Festival at sila po ay ating nakausap during the event. Nala Makalay, hello Mayor, nakita kita kahapon dito sa Iloilo. Gwapo niyo po at ang taas niyo po. Nako, Naila ho ba? Tama? Naila, magandang hapon sa iyo at maraming salamat sa inyong pagbati sa aking Facebook Live. In fact, maraming salamat at nanonood po kayo. Nakauwi na po ako kagabi. And bago po ako umuwi, kumain muna kami sa Tatoys. In fact, second time namin mag-Tatoys. The first time was nung pumirma kami ng kasunduan with Mayor Raisa. The second time naman bago kami pumunta sa airport. So, Naila, maraming salamat at kayo ay sumusubaybay sa ating Facebook Live. Nagpapasalamat ako sa mga minamahal nating Ilonggo sapagkat sadyang napakabait po ninyo. And kung nakita nga ho tayo kahapon, nakita niyo naman po, no? Talagang very warm po ang pagtanggap po sa atin at nakakataba po ng puso. To be very, very honest with you. Nakakataba po ng puso. Very, very heartwarming po. Thank you. Next po, may shoutout pa ho ba? So just let me know kung merong shoutouts. Grace Refe, hi Mayor Francis. Grabe, di lang pang San Juan ng aming mayor, pang buong Pilipinas pa. Yung tipong Bulacan, Cebu, Iloilo, kinilig sa'yo, may Mayor Francis Zamora. Artista yarn! Di ba? Pwede na ba? O, di ba? Alay, nako, grabe. Pero kita nyo naman, no? Videos don't lie, no? So, napanood nyo naman po. Live po yan. So, it is as raw as it gets, no? As live as possible. And you could really see the warm welcome of the people of Iloilo. Same also the people of Bulacan and same with the people of Cebu. So nakakatuwa po sapagkat sa ating pag-ikot sa iba't ibang bahagi natin bansa ay napakarami ho nating natututunan ng mga best practices. In fact, talking to the governors, talking to the mayors, doon pa lang, no? Ang namin man ang natututunan. Talking to the people themselves, kung ano yung mga proyekto-programa ng mga pamahalang panlalawigan at pamahalang lungsod at pamahalang bayan na sa tingin nila po ay nakakatulong sa kanila. Doon natututo po tayo. Kasi hindi naman pwedeng ang learning is within San Juan lang. Kinakailangan talaga ay natututo ko rin from their best practices, yung mga magandang nagagawa po nila. At yan po, no? Talagang kung selfie lang usapan, siguro 5,000 selfie kahapon. Di po ako nagbibiro. Nangawit po ang aking braso at balikat sa kaka-selfie. Pero always smiling po tayo kasi alam nyo, para sa akin, mas maganda nang may nagpapapicture sa'yo kaysa dumating yung panahon na wala na nagpapapicture sa'yo. Kasi pag wala na nagpapapicture sa'yo, exhibit, ayaw na nila sa'yo. At may kilala akong ganun, ayaw na sa'yo, di ba? At kinakailangan talaga ay every opportunity. No? Ako, honestly, I'm always very accommodating when it comes to photos because I'm very thankful na nagpapapicture po sila, di po ba? So, yung pa lang, the fact that they want to take a picture with you, doon pa lang nakakataba na ng puso. No? It's something that really fills my heart. So, yes, next next please. Kung meron pang shoutout. Yan, Luz Gatula, congrats Mayor for the job well done. You really deserve a long, long, long sleep. Take care with your health. We need you very much. We love you. Alam niyo po kung sino ang kumikita, no? Kumikita, ibig sabihin na madalas kasi ako merong binibili na nakakatulong din sa buhay ko. At yan po ang binibilang ko ng vitamins. Kasi napakarami kong ininom na vitamins din. So it's really a combination of taking care of your health, but again, sorry, nabulol ako nun. So again, ulitin ko na. It's really a combination of getting the right amount of sleep, which is honestly very hard for me. Of course, taking care of your body by staying away from vices and taking vitamins, of course. Malaking bagay po talaga yan. At exercise, no? Hanggat kaya, kung may oras, no? Which is, again, very, very limited for me. No? Yan po talagang mahalaga. No? Alagaan natin mga sarili. At ito po, just a health reminder, no? Kahit wala tayong nararamdaman, anumang sakit, o dapat annually, no, every year, magpa-executive check-up po tayo. Kasi minsan po, no,
meron na palang nabubuong mga sakit sa ating katawan, hindi natin alam. Next thing you know, nagugulat na lang tayo, tatama sa atin ito ng matindi. Kung tayo po ay annually nagpapa-executive check-up, ay nadidetect po yan agad at nagagawa po ng paraan. So, just a little health reminder po. Okay, so if there are more shout-outs, si Zaturno, good morning po Mayor, damuhis nga, salamat sa pagdalawa mo sa Iloilo. Hello po, Ate Sisa, kamusta po kayo? At muli, no, talagang sobrang nag-enjoy po ako sa Iloilo. Kakaiba po ang warmth ninyo. Talagang very sweet po ang ating mga Ilonggo, very warm, very hospitable, and it really wants me, it really makes me want to go back again. Talagang it was really a very, very wonderful experience for me. Thank you so much po. Okay. Nympha Corbito, good afternoon po Mayor Francis Zamora. Pwede po pag-greet Mayor ng happy birthday. Birthday mo ba, Nympha? Happy 18th birthday, Nympha Corbito ng Barangay 11. Mamaya, may 18 roses ba tayo? Sayo tayo mamaya. So, happy birthday sa'yo at naway bigyan ka ng Panginoon ng malakas na pangangatawan at mahabang buhay para many more birthdays to come. Okay, Rica Alvarez, Mayor, papag-greet po sa birthday ng sister ko and father ko, Joel Alvarez and Francesca Alvarez. Thank you, Mayor. Si Rica, to, katabi ko, pero nandito sa screen. So, happy birthday, Joel Alvarez at Francesca Alvarez. At I wish you good health, of course, and many, many more years to come. Okay, sige. So, next, tayo po ay dinalaw ng Israeli ambassador to the Philippines, si Ambassador Dana Kirsch. Siya po ay dumalaw po rito sa ating tanggapan. At sa tulong po nila ay tayo po ay nakapagbukas ng isang reading room dito po sa ating makabagong San Juan Women's Hub. At yan po, no, that is Ambassador Kirsch na napakabait po niya. In fact, siya na po ang pangatlong ambassador na naging kaibigan po natin. Ang una po ay si Ambassador Hapaz. Next ay si Ambassador Flus. At ngayon po ay si Ambassador Kirsch. Lahat po sila ay ambassador ng Israel to the Philippines. At yan po ang isang reading room na sineta po nila para sa atin. So, to the Israeli Embassy, of course, to our dear Ambassador Kirsch, and to Mashav, from the people of San Juan, please accept our sincerest gratitude for the help that you have given us through this reading room. Yan po, no? Nag-book reading po kami ni Ambassador Kirsch sa mga kabataan po natin mula po sa Little Baguio at St. Joseph. Sila po yung mga daycare center learners po natin from Barangay St. Joseph and Barangay Little Baguio. So, thank you very much once again to the Embassy of Israel. Okay, so next, tayo po ay dinalaw ng Department of Tourism, si NCR Assistant Regional Director Ivanovich Agote. At pinag-usapan po namin ang kanilang mga proposals for promoting tourism in San Juan even further. So marami po sila mga present na mga plans and programs for San Juan. And of course, we will always do our very best to further increase the tourism opportunities here in San Juan. Alam niyo ho ba, pag-usapan natin to. Alam niyo ho ba kung ilan ang naging bisita sa Cebu nung Sinulog Festival? Well, I'm not sure kung bisita or kasama na yung local population. But overall, ang nakiisa po sa Sinulog Festival sa Cebu ay 5.2 million people. Can you imagine that? 5.2 million people po ang pumunta sa Cebu o nandun sa Cebu during that time. Just imagine yung tulong sa local economy, sa mga hotels, sa mga restaurants, sa mga tindahan. Grabe. Imagine that. 5.2 million people. Sa Dinagyang po, I don't have the exact numbers, pero napakaraming tao rin po ang pumunta ng Iloilo. So, tourism really is a big opportunity to boost the economy. At kung kaya tayo nga po, no, ay ginagawa natin ang lahat ng hakbang upang
madagdagan din ang ating mga turista, both local and foreign, na dumadalaw po sa ating lungsod ng San Juan. And of course, tayo po, no, meron tayong Wata Wata Festival at lahat naman po ng mga pwede nating gawin upang maging mas maayos po ang pagsasagawa nito ay atin pong sinasagawa to further improve our Wata Wata Festival. At ang dalawang nadalaw ko po na napakalaking festivals, ang Sinulog Festival at ang Dinagyang Festival, ay in-observe po natin na mabuti, inaral po natin, and we will see what we can apply here in San Juan. Okay? So next, nag-courtesy call din po sa atin ang bagong Assistant Secretary ng LTO, si ASEC Marcos Lacanilao. So kami po ay nakapag-usap tungkol po sa patuloy na pagpapaganda ng ating LTO San Juan. Alam niyo naman po na last year ay formal na nagbukas ang district office ng LTO dito po sa ating lungsod. Yan po ay matatagpuan dito sa Agora Car Park natin, at nangako naman po si ASEC Lacanilao na lahat ng services ng LTO po ay sisiguraduhin niyang makukuha ng ating mga mamamayan. Ganun din po yung mga mamamayan from Metro Manila and other provinces na gustong pumunta po sa LTO San Juan District Office. ASEC Lacanilao promised us that he will make sure that all the services will be available here in LTO San Juan. So maraming salamat, ASEC Marcos Lacanilao. I'll see you soon in the next events of President Marcos and of course of First Lady Isa Araneta Marcos. Okay, next, dumalaw din po sa atin ang Livable Cities headed by Mr. Bill Luz, of course, isa sa mga kilalang business personalities, no, sa ating bansa. At yan po, no, pinipresenta po sa atin ang mga programa ng Livable Cities na pwede na ho natin ipatupad dito sa San Juan at ganoon din po sa League of Cities of the Philippines. So we listened carefully to all their plans and programs, and we will further discuss kung paano tayo makapag-collaborate nga po sa kanila. So maraming salamat po sa inyong pagdalaw, at yung mga best practices po ng iba-ibang mga cities ay muli, no, pwede ho nating matutunan at may patupad din dito sa ating lungsod. Next, Barangay Maytunas Caravan. Tayo po ay nanguna sa ating naging caravan po sa Barangay Maytunas. Basically, it was a fiesta caravan. Kasama po natin si Congresswoman Bel Zamora, yan, si Cap Ryan Siquera at ating mga barangay officials from Maytunas. At dinala po natin sa Barangay Maytunas ang mga serbisyo ng ating pamahalang lungsod. Yan si Nanay, kinakamusta ko siya nung nagpapa-initial check-up siya. No? Yan po ay isa sa mga naging beneficiaries po natin, si Nanay po, no, from Barangay Maytunas. At yan, sila po ang ating mga dentists. Of course, meron tayong libreng bunot ng ngipin, libreng linis ng ngipin. Uy, dali alam nyo ba magkano ang binabayaran sa labas kung magpapabunot kayo o palinis ng ngipin? Ako, malaking gastos po ang aabutin ninyo para lamang magpabunot o magpalinis ng ngipin. Pero dito po sa ating Barangay Caravan, zero. Nako, double zero pala to. Zero. Wala po kayong babayarang anuman. No? Kasi libre po yan. Sagot po ng inyong pamahalang lungsod ng San Juan. Yan. So, during our next caravans, lahat ng gusto magpabunot ng ngipin, lahat ng gusto magpalinis ng ngipin, please visit the next caravan. Isa-schedule pa ho natin yan. Ngunit tandaan po natin, tuwing meron tayong caravan sa iba't ibang barangay, even our constituents from other barangays are welcome to join. No? So hindi lamang ito para lamang dun sa barangay na yun, merong caravan at that day. Yan po ay open to all San Juaneños from all barangays. Next, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa aking napakasipag, napakabait, napakamatulungin, napakapogi na anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora, sapagkat siya po ay kumatawan sa akin dito po sa Fiesta Procession at Celebration ng Barangay Maytunas. So Rocco, maraming salamat sa iyo, sa inyong pagsama sa prosesyon at ganoon din sa pakikisa sa selebrasyon
ng kapistahan ng Barangay Mitunas. At nakasama ni Rocco si Consel Maki Matay at si Bian Legarda ng Kokoryo Charity Program. No? So, sana puwersa na po ang lokal na pamahalaan, pati po ang private sector sapagkat even if they are not in government, tumutulong po sa atin ang Kokoryo Charity Program and that is headed by Mr. Bian Legarda. So, maraming salamat sa inyong pagtulong sa ating lungsod at muli sa Barangay Mitunas, happy Fiesta po sa inyo. At pwera doon, si Rocco ay kumatawan din sa akin sa championship games ng basketball tournament ng Barangay Pedro Cruz. So maraming salamat Kap Anchito Campo sa iyong pag-imbita kay Rocco kahapon sa inyong finals. So nagkaroon din tayo ng awarding ceremony kung saan ang mga champion po ay nakatanggap ng 5,000 pesos. So congratulations po sa inyo. But more than the cash prize, what's important is tayo po ay makapagpalakas ng ating samahan bilang magkakabarangay. And alam naman natin, through sports, we can build camaraderie and friendship. So yan po ang ating anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora at siya po ay kumatawan sa akin kahapon dito po sa Barangay Pedro Cruz. Okay, next, tomorrow, January 28, a big day for San Juan dahil inimbitahan po natin si Secretary Sunny Angara ng DepEd, si Senator Bam Aquino po at meron hong halos 150 city and municipal mayors from all over the country na pupunta dito po sa ating Makabagong San Juan Theater, sa ating Makabagong San Juan National Government Center sapagkat tayo po ay mag-host sa isang Mayor's Dialogue regarding classroom construction. So alam naman po natin na meron pong malaking shortage pagdating sa pagtatayo ng mga classrooms at dahil kasalukuyan pong very centralized sa DPWH nga po ang pagtatayo ng mga classrooms. Now, through the directive of our dear President Ferdinand R. Marcos Jr., through the support of our Deputy Secretary Sunny Angara, and of course, through the help of our Senator Bam Aquino, ay ang mga LGUs po ay madadownloadan na ng pondo para magtayo po on their own ng mga classrooms. Bakit po ito mahalaga? Sapagkat dati, ang halos lahat ng lungsod at bayan except yung talagang mga super billionaires no, na mga LGUs na talagang kakaunti lang naman yan. No? Tayo po talaga ay umaasa po sa DPWH pagdating sa classroom construction. Ngayon po na i-download na po sa atin ang pondong yan, una-una magiging mas mabilis po ang pagsasagawa nito sapagkat mismong ang city na po ang mag-handle ng process ng construction at ibig sabihin yan dahil mas mabilis ay mas marami rin po tayo may tatayo. Ngayon, ako po ay nagbigay na ho ng instructions ating DepEd Division Superintendent na i-evaluate po ang lahat ng current campuses natin, tingnan kung saan pwede magdagdag ng mga classroom buildings at kung meron hong mga lumang classroom buildings, yung luma na talaga na kinakailangan ng palitan, na halimbawa 1 or 2 stories lamang, sabi ko, Doc, let us start demolishing the older buildings, lalong-lalo ng mga 1 or 2 story old buildings dahil dapat yan ay bagong 4-story buildings na or even taller or higher than 4 stories. Para nga po mas marami tayong classrooms na may tayo upang mas marami hong magamit din ang ating mga mag-aaral dito po sa ating Makabagong San Juan. So yan po ang ating pagdalaw noon kay Secretary, excuse me, kakahalabira ilo-ilo, tratatat. naubos yung boses ko. So, yan po ang ating naging pagdalaw kay Secretary Sunny Angara sa kanyang tanggapan po sa DepEd, no? At pinag-usapan nga ho namin ang classroom construction. And last December, I don't know kung mahabol natin ng photos, no? Dumalo din po ako kay Senator Bam Aquino noong December po sapagkat ang kanila pong tanggapan ay nakipag-ugnayan din po sa atin sa ating kapasidad bilang National President ng League of Cities of the Philippines because we also really want to help them
disseminate this information to our fellow mayors, not just city mayors, pati po ang mga municipal mayors. Tayo po nakipag-ugnayan na kay Mayor Ino D. Siya po ang presidente ng League of Municipalities of the Philippines. No? More than 1,600 municipalities all over the country, 149 cities in the country. No? So that means close to 1,750 mayors, if I'm able to compute correctly. No? So mas mabilis talaga kung ang mga LGUs na po ang gagawa nito. But, of course, meron hong but yan. Meron hong mga guidelines, merong mga criteria, merong mga requirements. Kung kaya't napakahalaga po ng aming magiging pagpupulong dito sa Miyerkules, which we will host here in San Juan City. Drumroll please. Makabagong San Juan. So we will be hosting this very, very big Mayor's Dialogue kung saan, again, close to 150 mayors from all over the country. In fact, this number might even grow kasi hanggang ngayon may mga nagpapalista pa po. No? Sila po ay pupunta rito sa lungsod ng San Juan at makikisa po sa ating Mayor's Dialogue at ang ating resource speakers, of course, ay si Deputy Secretary Sani Angara at si Senator Bam Aquino. So this will be broadcasted through Facebook Live para po sa mga mayors na hindi makakadalo, pati sa inyong mga city administrators or your representatives. Kung hindi ko kayo makapunta physically, which I know is quite hard for others, lalong-lalo na dun sa mga mayors from provinces that are far from Metro Manila, please feel free to watch po through Facebook Live. So sana po marami kayong matutunan at sana po ay makatulong ang dialogue na ito para sa inyo upang makapagsimula na po tayong lahat na mag-construct na mas maraming classrooms para sa ating mga kabataan. Okay? So next, deadline na po ng kasalang panlungsod applications sa January 30. So please submit your applications before January 30. At excited na po akong ikasal kayo. Excited na akong panurin na you may now kiss the bride kayo. Di ba? O, kasi alam niyo naman na for me, no, weddings are very, very important. Alam niyo po, ako nga, 2 beses ako kinasal pero isang asawa lamang. So, first was our civil wedding, then our church wedding. But of course, isa lang, di ba? Dapat isa lang. Wag yung more than one, di ba? Dapat isa lang. At si Kerry po, ang aking nag-iisang may bahay, at every time po ako nagkakasal dito sa office or minsan nga on-site, no? Or ito, yung ganito mga mass weddings, kumbaga, talaga natutuwa po ako. Sapagkat ako po, naniniwala talaga na ang pundasyon ng lipunan ay isang matibay na pamilya. At kung matibay ang pamilya, matibay ang lipunan. At ito, isa pa, kung hindi mo kayang alagaan ang pamilya mo, paano mo alagaan ang lungsod mo? Di po ba? O, di ba? Napaisip po kayo na, how can you take care of your city if you cannot take care of your family? Di ba? Kung yung asawa mo hindi mo maalagaan, di ba? Paano mo aalagaan ang iyong lungsod? Kung di mo maalagaan ang iyong pamilya, paano mo maalagaan ang iyong lungsod? So, sana po nakikita ninyo na kung paano ko mahalin ang aking pamilya, ang aking asawa, ganyan ko kayo minamahal, no? Mga San Juaneños. Okay, so next, meron po tayong Best Tikoy Dish Contest. Nako, excited po akong kainin ang mga tikoy dishes na ito. No? Subukan natin. No? Makikitikim po tayo sa mga Best Tikoy Dishes. Ito po ay isang competition. At ito, ipamalas ang pinakamasarap na tikoy recipe. Tikoy Dish Contest. Yan, excited po ako dyan. This is a first for us in celebration, of course, of Chinese New Year. So, sa lahat po ng gustong sumali, please go through my Facebook post. Andyan po yung mga mechanics. At yan, meron tayong mga konting cash prizes po para sa inyo. But what's important is this will allow you to showcase your creativity in creating the best tikoy dish. Okay? So, see you all then sa ating Best Tikoy Contest. Okay? And just before we end, 2 things. Today is January 26.
birthday po ng aking ate, Chelo. No? Si Ate Chelo po, passed away February 7, 2008. No? So medyo matagal na rin po since she passed away. She died of leukemia. She was only 38 years old when she died of leukemia in February of the year 2008. And ngayon naman po ay kaarawan po niya, January 26. No? She was born January 26, 1970. So kung buhay po siya, ay 56 years old na dapat siya ngayon. So she passed away when she was 38. So it's been 18 years since our dear Ate Chelo passed away. No? So yan po ang isa sa mga photos ng aming pagdalaw dati. No? So mamaya po ay kami po ay magkakaroon ng misa in celebration of her birthday. So Ate Chelo, we love you, we miss you, and of course, we will always show that love to you. We know that you're in heaven with our dear Lord, and there's no more pain. All you experience now is happiness. Okay, so I love you, Ate Chelo. At nais kong batiin din ng ating masipag at mabait at patulungin at poging-poging konsyel na si Ervic Vihandre sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Konsi Ervic. Ayan, so yan, no? Kita mo, nagdadasal si Konsi Ervic na magkaroon na siya ng asawa. Kasi 40 years old na siya at single pa rin siya. Kaya Konsi Ervic, sige, pray harder. No? Baka mamaya ay sagutin din ng iyong mga panalangin. So, happy birthday, Councilor Ervic Vihandre. See you later. Ayan. Papakain daw si Konsi Ervic sa buong San Juan. Joke lang. So, again, happy birthday, Councilor Ervic Vihandre. May you be blessed with good health and many more years to come. Okay? So, meron ba tayong final shout-outs? Basahin na po natin ang ating final shout-outs. Is it Nala o Naila? Parang Naila, pasensya na. Dahil po sa pagpunta nyo dito sa aming lugar, bigla ko po kayong nakilala at ganong follower, super duper active nyo po. Picture kaliwat kanan. Ask ko lang po, saan ba yung San Juan, Mindanao or Luzon? Mayor, ang San Juan po ay nasa Metro Manila. So, ang Metro Manila po ay nasa Luzon. At ang San Juan po ay isa sa 17 LGUs sa Metro Manila. So, baka minsan makadalaw ko dito sa San Juan, Naila. No? Dalawin mo ako dito sa City Hall. Pakilala ka lang. Ikaw si Naila mula sa Iloilo. At welcome na welcome po kayo rito. Maraming Ilonggo po ang nandito sa San Juan. No? At gaya ninyo, lahat po sila ay napakabait, napaka-warm, no? Napaka-hospitable po. So, hope to see you again soon, Naila. Definitely, ako ibabalik po sa inyong lungsod, sa inyong lalawigan. At para sa iyong kalaman, ay ganap na tayo magkapatid. Ang Iloilo City, ang Iloilo Province, at ang San Juan City. Okay, next please. Joshua Morhan, nice to see you kahapon. Mayor, Dinagyang Festival na ko. Ang dami nating mga bagong followers from Iloilo City. Alam nyo, Joshua, sobrang nag-enjoy ako, no? At alam ko namang nakita mo, no, yung electricity, the excitement all over Iloilo City yesterday, no? Talagang very, very festive. Ang atmosphere, lahat masaya, lahat nag-enjoy. Pero alam nyo, talaga, nag-enjoy ako sa pagkain ninyo. No? Sobrang sarap, sa totoo lang. And of course, you are acknowledged by UNESCO as a gastronomical city. Tama ba yun? The City of Gastronomy. I hope I said it correctly. No? The City of Gastronomy. So, kinalala kayo ng UNESCO mismo, no? Para dyan. No? So, totoo naman pong napakasarap ng inyong pagkain. So, sobrang sarap. 3 pounds po ang nadagdag sa aking timbang sa loob lamang ng 2 araw. Kaya kailangan ko mag-exercise at mag-diet para makabawi sa timbang. Okay? Next please, meron pa po bang shoutouts? Bruce Aranyas, Mayor, saan ang next destination natin? Excited na po kami. Nako! Sige, ilalatag natin ang schedule natin all throughout the year. But again, we have many invitations from our dear fellow city mayors. Ganun din yung mga governors. No? Marami po tayong imbitasyon mula sa kanila at i-announce ko po sana mga susunod natin pagdalaw. Okay, next please. John Lalin Hidalgo, si Mayor ang taong di ako mapapagod
bardagulan sa social media kapag sinisiraan. Apakasipag naman kasi, apakapogi pa. Kaya mahal na mahal kahit saan pumunta. Ingat po kayo palagi, Mayor. Mahal ka namin. John Lynn, maraming salamat sa pakipagbardagulan para sa akin. Alam nyo, yung mga iba sa social media na may mga negative na sinasabi, wag na lang natin sila pansinin. Diba? Kung mga focus lang tayo doon sa dapat ating gawin, let's not mind them. Basta alam natin yung ginagawa natin ay maayos, maganda at tama, wag natin sila pansinin. Diba? Normal lang na merong mga ganyang mga negative mula sa ibang mga tao, lalong-lalo na sa mga, alam mo na, yung mga hindi tayo masyadong gusto at naintindihan naman natin kung bakit, di po ba? Pero wag na lang natin silang pansinin. Kita niyo po ako, kailanman, di po ako napipikon. Kasi ang pogi, hindi napipikon. Sino napipikon? Yung hindi pogi. Sino hindi pogi? Nako, kayo na magkakapagsabi niyan, di ba? Nako, lalong magagalit sa atin. So there. Perla Baile, Mayor Francis Zamora, sana po matapos na itong ginagawang dike dito sa F. Manalo Street. Matagal na pong nakatiwangwang. Sana po mapush ang mga contractor na napusin po ito. Okay? Secretariat, please take note. Okay? Papuntahan natin sa engineering department. Don't worry po, no? Dalawa lang naman yan. Either it is a national government project or a local government project. I will make sure po na ma-check ko yan agad at maayos po natin. Okay? Sige po. Next, please. Marle Rabino, good PM po, Mayor. Maraming po salamat. Alis na po dito yung poste ng Meralco dito po sa 53F Manalo Street, Barangay Batis. Sakto po, si Marie pala, sorry. Marle ang pagbasa ko. Si Miss Marie Rabino last week, binanggit niya to or 2 weeks ago. I think last week, yes. Binanggit nga niya no, na merong poste na dapat alisin, na alis na po. No? So maraming salamat at binanggit niyo po sa akin. Muli, no, itong ating Facebook Live ay paraan upang mapaabot niyo po sa akin ang inyong mga hinaing, mga pangangailangan. Kung di ko human mabasa ang lahat ng comments dahil napakarami, just message them here. I will make sure that my team will review all the comments, all your concerns. I-type nyo lang po dyan. I will make sure po na maasikaso po kayo. Yan po ang aking promise sa inyo. Secretariat, siguraduhin mo na lahat ay mabasa. No? Baka mayroong mga pangangailangan na dito tinatype sa comment section. Please make sure, okay? Assign the team to review. Anyway, alam na naman nila yan. Kahit di ko po i-instruct, alam na nila yan. But nevertheless, papaalala ko po sa kanila. Next, please. Herminio Campo. Mayor, sana naman po magkaroon din ng libreng postiso. Maraming salamat po, Mayor. Okay, pagdating po sa libreng postiso, just coordinate with my office po. Tulong po kami sa inyo sa pamamagitan ng konting financial assistance. So please just coordinate po with my office. Okay? Thank you. Next please, Michael Papa. Good PM, Mayor. Meron po bang ordinance ang San Juan about sa ingay ng mga motor or noise pollution? Madami po kasi motor ang may ingay ang Tambucho lately. Sana may oras po na bawal sila mag-ingay like from 11 p.m. to 5 p.m. Thank you po and God bless. Yes, meron tayong existing ordinance dyan. I just don't have a copy of it now. But yes, meron po tayong ordinance. Okay, I will ask our Sangguniang Panlungsod for a copy and I will make sure po na it is implemented properly. Okay, so please get the copy from the Sangguniang Secretary. Okay, sige po. Thank you. Next, please. John Violeta, good afternoon, Mayor. I just wanted to take a moment to thank you for your continued service and leadership in San Juan City. Your efforts and dedication to the community are truly appreciated, and it's great to see the positive changes and programs for the benefit of our residents. Wishing you continued success and good health as you keep leading the city forward. Thank you for all that you do for San Juan. Ako, thank you, John. Of course, I know John Violeta. Siya po ay taga Barangay Green Hills. Siya rin po ay isang lasalista from the College of St. Benilde. And thank you for the kind words, John. Yes, let's continue to work together. Alam niyo naman po, no? Hindi naman po ito kaya mag-isa ng inyong pamalangsod. Kinakailangan po ang suporta ng ating komunidad, ng ating mga mamamayan. At alam ko nandiyan naman po kayo upang tumulong po sa atin. Magtiwala lang po kayo sa inyong mga leader. Specifically, magtiwala lang po kayo sa inyong Mayor Francis Zamora. Alam niyo naman po, ang inyong Mayor ay masipag at gumagawa talaga ng paraan upang makatulong sa ating lungsod, sa ating mga mamamayan. At hindi po tayo gagawa ng anumang bagay na maging dahilan na makulong tayo. Nako, wag gagawa ng ganyan. Okay? Wag. Okay. So, yan po. Magtiwala lang po kayo. Okay, so tapos na po ang ating
Facebook Live ngayong Lunes. Ako'y nagpapasalamat po sa inyong pagpapanood. At muli, no, again, extra or shall I say, special mention sa mga Ilonggo po na nanood ng ating Facebook Live. Nakakatuwa po, no, na mula po na nung nakakilala tayo. Sorry, nabulol na ako. Take 2! Maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng ating Facebook Live at special mention po sa mga minamahal nating Ilonggo. Mula po nung nagkakilala tayo kahapon o di kaya nagkaroon tayo ng konting picture-taking moment, no, together, ay naging followers ko na po kayo sa aking Facebook Live. So, thank you very much po for following. Please continue to follow our social media pages. And meron po tayong Facebook, Instagram, X, na ito yung dating Twitter, meron tayong TikTok, at meron din po tayong YouTube. So, to all our followers from San Juan, from other provinces, other cities, other municipalities, other countries, thank you for your continued support. Please like, follow, and subscribe to all our social media platforms. And I will see you all soon in our next Facebook Live. And of course, see you all during our next activities for the week. Maraming salamat po. Ito po ang lingkod, Mayor Francis Zamora. Mag-ingat po tayo at ako'y mabati ng isang magandang araw sa inyong lahat.